Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay ulit tayo ng komento patungkol po dito sa medyo, lumalaki, pinaiinit ng ilang mga kritiko ni BP Sara at ito po ay yung intelligence fund, confidential fund at ngayon nadagdagan pa ng extraordinary fund. So, nagawan ko na to ng video nung nakaraan, so panoorin nyo na lamang po yun. At ito, dagdag komento na lamang po natin dahil kamakailan lamang ay, nagbigay ng pahayag si dating spokesperson na Harry Roque patungkol po dito sa ginagawa o pilit na ginagawa ng Kongreso, partikular na si Speaker Martin Romualdez na pinipilit nilang ipitin itong mga nasabing pondo na to sa opisina ng Vice Presidente dahil di umano sa ilang irregularities, maaring korupsyon, maaring doon nila gustong idikit yun, na agad namang ipinagtanggol ni former spokesperson Harry Roque. At nung pinanood ko yung video ni Attorney Harry Roque, ay halos hindi naman nagkakalayo doon sa aking naging komento o naging puna patungkol po dito sa partikular na problema na to. So, doon po sa mga tumutok o nanonood sa mainstream media, sa balita, ay naibalita po na ang confidential fund, intelligence fund at ang extraordinary fund na sinasabi na hindi pwedeng i-audit ng COA ay inapruban ng mababang kapulungan yung pong pondo na yon sa opisina ng Presidente. Pero yun pong sa opisina ng Vice President ay hindi po nakalusot. So, hindi po nila pinagbigyan. Zero budget, ika nga. At may mga ilan pang mga ahensya ng gobyerno na siniro budget nila pagdating sa intelligence fund, confidential fund, at itong extraordinary fund na to. At tanging kay Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang kanilang ipinasa. Pero pagdating naman po sa Senado ay mukhang magkakaproblema dahil sa pagkakaintindi po natin ay itong mga nasabing pondo na to ay aapruban ng Senado. So alam niyo po, ang taunang budget po ng ating bansa ay dinidinig po ng mababang kapulungan at ng Senado at nagkakaroon po yun ng bilateral nga ba ang tawag doon? Parang magsasama po yung dalawang kapulungan. Pasensya na po kayo Parang bilateral conference po ang pagkakaintindi ko o pagkakaalala ko. Pero tatagalogin ko na lang po, ang mababang kapulungan at ang Senado ay magjo-joint session para talakayin at apruban ang pinal na budget para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging ang ating national budget. So dalawa po yan. Ayusin po nila yan para po maipasa at maging batas para maging kumbaga para maisakatuparan, maibigay na yung hinihinging budget. So, sa Senado, aaproban ang mga budget na hinihingi ng Office of the Vice President, pero sa Kongreso, sa mababang kapulungan ay hindi po siya binigyan. Pero ang Presidente, sa mababang kapulungan ay binigyan. At ang BP ay hindi. So nagkakaroon na po ng, parang rigudon
sa pagitan ng Senado at ng Kongreso at nang dahil po ito sa sinuwalat ni former spokesperson Harry Roque na pinupolitika na ni Speaker Romualdez ang Vice President Sara Duterte dahil siyempre matunog kapares po na sinasabi ko paulit-ulit na lamang po na sa 2028 national election ang Vice President po ang pinakamatunog at ang nakalalamang na manalo bilang susunod na Pangulo ng ating bansa. Pero may mga nagsasabi rin, may mga nagbabalita rin, may mga nagpapalutang din na nag-aambisyong kumandidatong presidente si Speaker Romualdez sa pangpanguluhan at ang mga bagay na ginagawa niya ngayon ayon na rin po sa paglalahad ni Secretary Roque ay panggigipit kay Vice President Sara Duterte para magampanan niya ng buo ang kanyang tungkulin bilang Vice President ng ating bansa. So, isang paraan na nga po dito ang pag-ipit sa mga nire-request na budget ng opisina ng Vice Presidente at maging ng Department of Education na kung saan si Vice President Sara Duterte rin po ang tumatayong kalihim. So, sa aking pag-iisip sa ikinakatwiran, iginagalaw ng Kongreso, ay halos parang masasabi ko na, well, opinion ko lamang po ito, hindi ko alam ang opinion ng iba, parang nagtutugma ang aming iniisip ni Secretary Roque patungkol po sa ginagawa ng Kongreso. Dahil kapares po na sinabi ko doon sa last video ko, kung ang pag-uusapan din lamang po ay ang intelligence fund, confidential fund at itong bagong lumabas na extraordinary fund, ay dapat po, kung ito po ay talagang legal at nakatutulong sa ating mga kababayan, sa ating bansa, ang dapat sa pondo na to, ang mga siwa o ang dapat na humawak, ay ang Pangulo ng bansa, ang ikalawang Pangulo. Dahil aminin naman natin, magkakampi sila. At sila ang dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. At ang mga ganitong uri ng pondo, kung talagang gagamitin ayon sa kanilang dapat paggamitan, ay napakalaking bagay po para sa seguridad ng ating bansa. Ihinayag din po ni Secretary Roque na ang mga kongresista din pala ay may mga ganitong uri ng pondo at hindi po ito nasisilip ng COA dahil wala pong kapangyarihan ng COA para silipin itong mga nasabing pondo na to. Kumbaga, pirma lamang certificate na na-liquidate itong mga pondo na to, tapos na ang usapan, tapos na ang boxing. So, katulad po nung sinabi ko ron sa aking last vlog, kung gusto po nating makita itong paggagamitan ng mga pondo na to, itong 3 pondo na to, gumawa ang Kongreso ng batas na kung saan mabibigyan ng kapangyarihan ng COA na ma-itemize, masilip itong paggagamitan ng mga pondo nito. Pag ginawa nila yan, maniniwala ako na para sa bayan sila. Maging nga Senado, ganun din. Alam ko, meron din silang confidential fund, may intelligence fund din po sila. Gumawa sila ng batas na ito pong mga nasabing pondo na to, mga nasabing pinagdududahang pondo ay dapat masilip ng COA kung saan ginamit. Dapat gawan nila ng batas yan para matapos na ang usapan. Dahil sa pananaw po ng inyong lingkod at ng ilang mga tao na nakakapanood, nakasusubaybay, hindi na po tanga ang mga tao. Pakatandaan po ninyo, mga politiko, hindi na po tanga. Alam po namin na lahat ng pamamaraan sa gobyerno ay ginagawa ninyo para magkaroon ng pera. Ngayon, ipatunayan nyo naman sa amin na kami ay mali. Gawin yung legal. Gawin yung dapat masilip yung mga pondo na yan. Dahil kung tutuusin, kailangan nating pera na yan. Lalo na po, umusbong na naman ang panibagong digmaan
sa pagitan ng Hamas at Israel. Tayo po ay nahaharap ngayon sa isang sigalot sa China. Dapat po natin mapalakas ang ating bansa laban sa mga ganitong uri ng kaguluhan. Kung ang iniintindi lamang po ninyo ay ang inyong mga bulsa, manapapang lumayas na kayo sa pwesto na yan. Kung hindi nyo rin lang kaya yung aking binabanggit. Napakasimple, napakadali. Bigyan nyo ng karapatan ang COA na masilip kung saan gagamitin itong mga nasabi ng intelligence fund, confidential fund, at pati itong extraordinary fund. At dapat yung 6 na sangay o 6 o 7 sangay lamang ng gobyerno na may kinalaman sa ganyang uri ng pondo ang dapat na meron yan, katulad ng opisina ng presidente. Ito po ay para sa lahat. Hindi ko po sinasabi na porke kay Bongbong Marcos o kay Sara. Ang sinasabi ko po, opisina ng presidente, ng vice presidente, ng Chief Justice ng Pilipinas, ng Department of Justice, Korte Suprema po yung Chief of Justice, Korte Suprema, DOJ, PNP, AFP, siguro pati NBI, dapat meron sila ng pondo na yan. Ang dapat na hindi makahawak ng mga pondo na yan, LGU, congressman, senador. Dahil ang mga trabaho po ng LGU, pangasiwaan ang bayan. Dapat wala sila niyan. Dahil meron na magpo-provide niyan para sa kanila, PNP, NBI, hawak na nila yon. So dapat wala na sila niyan. Ang Kongreso at Senado, hindi dapat magkaroon niyan. Ang trabaho po ng Kongreso at Senado ay gumawa ng batas. Bakit makikialam pa kayo sa intelligence? Anong alam nyo dyan? Kung batas nga lang, hindi nyo magawa ng maayos eh. Pati yung intelligence, pakikialaban pa ninyo. Kung hindi ba naman yung ginagawang katanga-tangahan ng mga Pilipino, hindi na po bobo mga Pilipino. At kapag kami ay nabuisit, bukas makalawa, pwede namin kayong alisin sa pwesto. Pakaingat po kayo. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to. At susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.